Ang isa sa bansang nagsusupply ng mga kagamitang pandigma sa Pilipinas ay ang United States at hindi lingid sa ating kaalaman ng ilan sa military assets na nagmula sa kanila ay nabili na natin as second hand. At nito nga lamang ay ibinalita na dumating na sa Pilipinas ang isang military plane na ibinigay ng US para sa ating bansa. So, ano nga bang aircraft na ito? At bago ko ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. At nito nga lamang ay binalita na ang paglapag ng regalo ng United States sa Pilipinas, which is isang military plane, ang Lockheed C-130 Hercules. Ang military plane na ito ay ibinigay sa Pilipinas ng Estados Unidos sa ilalim ng ating Excess Defense Article o EDA program. Ito ay lumapag sa Clark Air Base mula sa Texas. At malaki talagang pasasalamat ng ating bansa dahil higit na makakatulong ang unit na ito upang mas mapalakas pa ang cargo airlift fleet ng ating bansa. Alam mo ba na ito na ang ikalawa sa unit ng C-130 na ibinigay ng US sa atin? Sapagkat ang unang unit ay inihatid nila noong January 29, 2021. Ang C-130 ay isang 4-engine turboprop military transport aircraft na dinisenyuhan ng sikat na manufacturer ng mga aircraft, ang Lockheed. May iba't ibang variant din ang unit nito. Ang average speed nito ay papalo ng 345 miles per hour. At ang maximum payload naman nito ay aabot ng 42,000 pounds. Ito nga ay kadalasang ginagamit talaga bilang utility aircraft para sa mga military mission na nagaganap sa isang bansa. At maliban sa ibinigay ng military plane ng bansang ito, ay inilabas na din ang listahan ng ilan pa sa kanilang second-hand aircraft na pwede ring i-acquire at mapasakamay ng inventaryo ng Pilipinas. Ito ang isa sa pinakamalakas na warplanes sa buong mundo na may lumang 32 na units na ibinebenta sa Pilipinas. Ang origin ng ganitong aircraft ay sa United States. Isa itong single-seat, twin-engine, and all-weather stealth tactical fighter aircraft. Ang unang paglipad nito ay noong September 7, 1997. Kaya ito ay 26 years na namamayagpag sa kalagitnaan ng mga bansang may ganitong uri ng sasakyan. Ang bilis nito ay aabot ng Mach 2.25. Special ang aircraft na ito dahil ito ay mayroon ding ANIAPG-77 radar. Ang pangunahing tungkulin nito ay magsilbi bilang stealth air superiority fighter. Napakahalaga ng ganitong klase ng warplane sapagkat ito ay nagsisilbing matibay na puwersa at depensa ng isang bansa. Ito rin ang larawan ng maunlad na bansa kung may ganitong uri ng kagamitang pandigma. Nagkakahalaga ang ganitong klase ng warplane ng $150 million. Ito naman ang pangalawa na lumang armas na ibinibenta ngayon ng United States. Ito ay isang extender aerial refueling tankers. Mayroong 24 na units din ngayon na ibinibenta ang United States sa ating bansa. Kilala din ito sa tawag na McDonnell Douglas KC-10 Extender. Isa itong tanker aircraft na ginawa para sa United States Air Force. Ang unang paglipad nito
ay noong July 12, 1980. Ang primary users nito ay ang United States Air Force, Omega Area Refueling Services, and Royal Netherlands Air Force. Mayroon itong haba na aabot ng 181 feet at taas na 58 feet. Mayroon din itong gross weight na 267,000 kilograms at may 3 times na General Electric F103 turbo fan engines. Samantalang, ang naitalang bilis nito ay papalo ng 538 miles per hour o Mach 0.89. Kilala ito sa tawag na Rockwell B-1 Lancer. May isang ganitong unit ang ibinebenta ng United States na maaari ding mapasa kamay ng bansang Pilipinas kung nanaisin. Ito ay isang supersonic variable sweep wing heavy bomber na ginagamit ng United States Air Force. Ang manufacturer nito ay ang North American Rockwell at Rockwell International. Ang unang paglipad nito ay noong December 23, 1974. Ang bilang na nagawa ng ganitong uri ng armas ay umabot na ng 104. Mayroon itong haba na aabot ng 146 feet at taas na 34 feet. Mayroon din itong cross weight na 147,000 kilograms at may 4 times na General Electric F101 GE102 afterburning turbofan engine. Samantalang, ang naitalang bilis nito ay nasa 830 miles per hour o Mach 1.25. May 37 na ganitong lumang unit ang United States na maaari ding mapasa kamay ng Pilipinas. Ito ay isang 4-bladed twin-engine medium lift utility military helicopter na manufactured ng isang Sikorsky aircraft. Nagsimula ang paggawa nito noong 1982. Ang primary users nito ay ang United States Air Force and Republic of Korea Air Force. Ang kabuang bilang ng nagawang unit nito ay aabot ng 112. Mayroon itong haba na umaabot ng 64 feet at taas na 16 feet. Mayroon din itong gross weight na 9,979 kilograms at may 2 times na General Electric T700 turbo shaft engines. Samantalang, ang naitalang bilis nito ay papalo ng 222 miles per hour at ang maximum range nito ay umaabot ng 600 kilometers. Ang pinakahuli ay ang MQ-9 Black 1 Reaper. May 48 na ganitong lumang unit ang United States na maaari ding mapasakamay ng Pilipinas. Kilala din ito sa tawag na Predator B. Isa itong unmanned aerial vehicle or UAV. Ito ay maaaring remotely controlled or autonomous flight operation na dinevelop ng General Atomics Aeronautical System. Ang unang paglipad nito ay noong February 2, 2001. Ang primary users nito ay ang United States Air Force, US Customs and Border Protection, Italian Air Force, and Royal Air Force. Ang bilang na nagawang ganitong uri ng armas noong 2021 ay aabot ng 300 plus na. Mayroon itong haba na umaabot ng 36 feet at taas na 12 feet.